Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Kailangan gigisingin. Pagka ganito kasing panahon ay nakakaantok pa, lalo na kung pagod kayo ng Sabado. Sabi ni Pastor Vince, papanoorin niya itong service na ito. Actually, hindi lang si Pastor Vince, maging mga classmate ko po ay kaklase namin sa TEA. We are being monitored sa pag-aaral na ginagawa natin. Nagulat nga sila na tayo lang yung church doon sa mga kaklase namin. Merong ganitong klaseng ministry na. Merong video ministry. So, naiinggit sila. Kung ito may napapanood ni Pastor Vince, isa lang babanggitin natin. No? Pastor Vince, remember M, remember E. Put them together, remember us. Nasa Amerika siya ngayon at we believe naka-landing na sila doon. Anyway, so we're here this morning to continue po sa pag-aaral ng aklat ng isang napakagandang aklat, yung aklat ng Thessalonica. And if you have your Bibles, sundan niyo po ako, nabasahin natin ang talatang ating pag-uusapan ngayong umaga. Actually, the assigned texts are 12 verses, but in this morning, dalawa lang po ang ating pag-uusapan ngayon bilang bahagi ng introduction ng ating message for this morning, which is entitled, The Descriptions of a Biblical Church Leader. Let me read to you verse 1 sa ESV muna po, sa English. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. Sa Tagalog po, Bagong Balita, Biblia, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ng aming pagpunta sa inyo. Alam niyong hinamak kami at ininsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob upang ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang kalidad po ng isang tao o ng isang mananampalataya ay nasa tamang tinatawag nating proportion ng kanyang pagnanasang ikilos na siya'y or kumilos na siya'y maging mahusay. At kahit saan mang larangan, dapat yung isang tao, isang mananampalataya, kung titignan niya yung kanyang abilidad, dapat tama yung kanyang pagtuon sa kanyang ginagawa o yung kanyang posisyon. Halimbawa, katulad ng trabaho bilang isang or responsibilidad bilang tagapaglingkod, tagapangasiwa, o responsibilidad natin bilang isang mamumuno. Alam nyo, ito ay isang masasabi kong bihira at napakahalagang katangian bilang tao. Ngayon, kung yung liderato o yung pinuno o yung tagapangasiwa o tagapaglingkod na mangunguna, dapat alam niya kung paano hubugin ang isang pangkat, isang samahan or tinatawag nating kalipunan, community sa atin. Kalipunan ng mga tao. At kapag hindi tama yung kanyang paghubog, siyempre magkakaroon ng pagkaunsyami at walang kapupuntahan yung kanilang ginagawa. I'm talking of yung pamumuno o yung pangunguna sa secular part muna ng ating pag-uusap. Subalit ang ating bibigyan din siyempre yung pamumuno o leadership in the church. Ganito kasi ang maaring mangyari kapag hindi matino at lalo tigit sa lahat walang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga nasasakupan ng isang namumuno. Hindi magiging maganda at maayos ang kalalagyan ng kanilang magiging trabaho. Ang tunay na kalagayan ng isang lipunan, I would say, or group, ay nararapat lamang na ibatay ito sa uri ng tagapanguno sa kanila o pinuno.
mga taong, I would say, umuugit o namamahala. Specifically, sa ating iglesia o sa sambahan. May mga kalagayan kasi kung minsan na ito ay masalimuot, ito ay matiwasay, ano man tong kalagayan ng samahan, nasa uri pa rin ng pinuno at samahan nakasalalay ang paglago ng iglesia. Kung minsan nasa atin din yung sagradong pagpapasya kung kailangang palitan ng leader o panatiliin siya doon. Di po ba? Kasi kung minsan ang problema ay nando din sa namumuno, kung minsan nando din sa kanya yung solusyon. Pag-usapan natin yung larangan ng koponan, halimbawa sa palakasan, kapag laging natatalo ang isang team, whether it's basketball, whatever, ang laging sinisisi sino? O sino yung laging pinapalitan? Yung coach tinatanggal kasi hindi manalo-nalo yung team. Ganun din sa opisina. Marami rito nagtatrabaho sa inyo sa opisina. Kapag hindi kumikita yung opisina, sino ang pinupuntahan o pinupunteriya ng mga tao? Nasa bossing nila. Baka hindi tama yung pamamalakad ng kanilang pinaka-head. At kung patungkol naman po sa simbahan ng ating pag-uusapan ngayong umaga, kailangan natin matagpuan mismo doon sa ating lugar. Dapat ang mga liderato ng iglesia, ang liderato ng simbahan ay mga taong may alam kung paano hahantong itong ating sitwasyon, ating kalagayan sa paglago spiritual. Whenever we say growth, whenever we say paglago in Tagalog o growth, hindi natin tinutuko yung pagdami ng miyembro. Sana maging maliwanag tayo dun sa bagay na yon. Anong ibig sabihin? Kahit dumami yung miyembro ng isang simbahan, sabihin natin na puno ito, naging triple ang numero. Pagkatapos hindi naman malago ang karamihang miyembro ng simbahan, puros mga sanggol sa pananampalataya. Hindi rin po yan nakakalugod sa Panginoon. Kasi kung titignan natin yung pagbabase ng ginagawa ng physical na o literal na sanggol, hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ng mga sanggol. Hindi po ba? Nandiyan yung kanyang kamay ay isusuot sa electric pan, sa kuryente, tapos lagi siyang nagkakalat ng dumi, bantay kayo ng bantay. Hindi rin kayo matutuwa kapag ang inyong anak ay lumalaki na. Kasi minsan, nandoon sa area ng stage ng puberty, ang bata, nagiging delikado dahil pabago-bago ang kanyang isip. Up to the point na maging matanda ang isang tao, sa kanya pa lang masasabing tama yung kanyang anyo at kalagayan sapagkat nakakaunawa na siya ng buhay. Pero ganun pa man, marami ring mga malalago na sa physical pero sa spiritual ay mahina pa rin. Ang pinakasukdulan o magandang kalagayan ng isang mananampalataya ay bata pa lang, nagsisimula na siya na ilagay, atang niya yung kanyang sarili, ginagawa niya ng paraan, papaano maging malago sa pananampalataya. May talata po tayo yan sa 2 Pedro 3:18. Ang sabi po doon, magsilago kayo saan? Sa karunungan at sa biyaya, pagkaalam ang kabuuan ng Panginoong Hesus. Maraming mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, kilala nila ang Panginoon pero sa pangalan lang, sa bibig lang. Yung talagang tunay na kalagayan ng Panginoon, kung paano nagtrabaho ang Panginoon para sa atin, kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, ay hindi nila naiintindihan, malabo, hindi nila naliliwanagan kung anong ibig sabihin ng gospel. Now, it's a good thing sana kung maraming mga mananampalataya tapos lahat ay malago pa sa espiritu. Mas magandang parte yun. Hindi ko sinasabing hindi tayo magpaparami ng lupon o miyembro ng simbahan. But the first priority na dapat nating maunawaan, manggaling sa atin, na tayo mismo ay magiging malago. Kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, we could determine easily, magkakaroon tayo ng concrete na plano kung paanong taong ito ay matutulungan, ma-uplift natin yung kanyang buhay to be a spiritually growth, maturing believer. Puntos kasi, kung hindi ka malago, you cannot encourage, you cannot even pour in dun sa taong yon yung mga structure kung paano magiging malagong mananampalataya.
Nakakalungkot po kasi sa maraming mga simbahan, ang mga umiiral na mga liderato o pamumuno o tagapangasiwa, tagapag-alaga, kadalasan po maraming mga namumuno sa simbahan ngayon, mga taong ni hindi alam kung papaano mararating yung paglago spiritually. Okay? They focus more on the physical realm ng konteksto ng simbahan. Merong iba hindi masyadong walang mga pakialam, basta tumakbo lang yung kanilang trabaho o yung kanilang pagsamba, maligawanig na sila doon. At sa kasiguruhan po, sa totoo lang, mayroong tinawag ang Diyos para maging tagapanguna, pamumuno sa sambahan ng Diyos. Sabi ni Pastor Vince, bad church leaders do one thing very well. They always destroy the spiritual health of their local churches. Kapag ang isang leader ay walang kaalam-alam, ni hindi alam kung anong dapat gawin sa buhay kapag may problema, ni hindi maiayos yung kanilang pamilya, they will make a mess of the spiritual lives of the people that they are desiring to lead. At panalangin po natin na sana ang bawat leader ng ating church, sa Lifefield Church, ay magkaroon ng katumbas na Apostol Pablo style. Yan, parang ganon. Maging leader na tutugma doon sa pag-uusapan natin ngayon. Ang tawag na biblical, spiritually mature church leaders. We will describe that as we go along with our text. So the word na ating pag-uusapan ngayon or yung the message that we're going to deal with is what the Apostle Paul is putting a lot of stress in his letters. Ito yung kanyang toon sa kanyang sulat kung paano magkakaroon or there's always a need, dapat nakikita natin, for biblical church leader to read the church. Di ba? Right plus right equals right. So we will base this doon sa salita ng Diyos. Ano ba yung mga pangunahing dapat katangian na nakikita ng Diyos sa isang namumuno? Puntahan po natin ang unang Timoteo, Kapitulo 3 o Kabanata 3. Medyo mahaba ito, basahin natin. Subalit dito sa talatang ito, halos it's a summary, buod ng gustong ipakita ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Dapat po meron kayong Bible. Lifefield Church is a Bible church. Kahit cellphone yan. Basahin natin po. 1 Timothy chapter 3, let's start with verse 1. Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay maghahangad ng mabuting gawain. Yun ang unang banggit. And then tutuloy natin, kaya nga, ang isang tagapangasiwa, kailangan ay walang kapintasan. May premise na sa atin doon ng Panginoon. Hindi ito mahirap gawin. So, walang kapintasan, marami akong pintas. May biro si Pao sa amin kayo nila sa taxi. Tatawa siya. Pero lagot ka sa akin, bubugbugin kita mamaya. Kasi mahilig to dun sa mga binibenta niyang memorial, yung mga plaka. May nakita akong picture ng circus band. Hindi ko alam kung inabot niya yung circus band. Yung grupo nila, Basil Haji, Richard Tan noon. Pinost ko sa kanya yung picture. Kasi mahal yung album nila pagka nakita mo yung plaka ng circus band ngayon. It's worth talaga. Mahal na Pao dahil OPM. So pinost ko yung pictures. Sabi niya, nakita mo pa, o nga, papangit nila noon. Kasi iba yung itsura nila, yung mga singer ngayon, di ba? Yung mga pop singer. Sabi niya sa akin, katulad mo, Daddy. Pangit noon, pangit pa rin ngayon. Bakit ako pumunta doon? Kasi kapintasan yung pinag-uusapan. In reality, lahat naman tayo ay, pagdating sa harap ng Diyos, pangit talaga. All of us have sinned, fall short in the glory of God. Pangit talaga yun, hindi maganda. Ang ginagawa natin, sabi ng Biblia, maruming basaan. So how can we claim na ang sarili natin ay maganda? But because of God's grace, dahil sa kanyang biyaya, binigyan niya tayo ng karapatan para mawala yung kapintasan na yan. And that is to cling ourselves. Suko tayo sa Panginoon. Surrender natin ang ating buhay sa Kanya. At that point, yung moment of salvation, righteousness will be imputed
to anyone who will believe in Christ. Pangalawa, bakit matatanggal yung kapintasan? Magkakaroon tayo ng panibagong espiritu, which is the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is in control, automatic yun, you are not in sin. How can you sin if the Spirit is in control? Kaya nga napakahalaga na dapat mini-maintain natin yung ating status bilang isang mananampalataya na laging filled with the Spirit. Para yung sinasabing walang kapintasan, tumatama talaga sa atin. Itong mga unang talata, tumutukoy ito sa pastor at elders. Meron ba tayong elders? Meron. Anong sabi? Dapat isa lamang ang asawa. Wala yung mga misis na iba, no? Dapat marunong magpigil sa sarili. Tapos maingat. Kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa iba. At ito yung pinaka-drive dito. Dapat meron kang kakayahang magturo. Kapag ang isang liderato ay hindi nakakapagturo, hindi pa siya maaaring i-consider as tagapangasiwa. Requirement po kasi. It is a requirement thing from God. Kumbaga, tingnan niyo yung salitang apostol. Ano bang nakikita niyo? Teacher, disciple, students. Hindi naman habang panahon, disciple ka. Siyempre, habang tinuturuan ka at natututo ka, matututunan mo yung tinuturo ng tagapagturo. Kay warning Paul doon sa aklat ng Hebreo, kung si Paul man ang author ng Hebrews, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita na kayo ay lumago. Dahil hindi pa rin kayo nakakapagturo. Nananatili kayo sa mga elementary teachings. Okay? Banggitin po natin ulit, naghahangad ng mabuting gawain, ilagay natin sa sarili. At habang binabasa natin ito, dapat kinakausap natin ang ating sarili. Tagapangasiwa, na walang kapintasan, isa lang ang asawa. Bakit binanggit ito rito? Napakahalaga po ng pagbanggit dito sa isang asawa na ito. Kasi ang tinutukoy dito ay lalaki. Lalaki. Kaya pag merong babae na nagsabi siya ay pastor o pastora, maliwanag pa sa sikat ng buwan na siya ay impostor. Hindi siya kabilang sa binabanggit na Biblia. Pero mahirap din kung yung lalaki ang tatawagin na pastora. Mas mahirap yon. Dapat isa lang ang asawa. Ibig sabihin, lalaki. Ibig sabihin, walang part ang mga babae. Mamaya po, meron din kayo nandito sa kabilang sa susunod ng mga talata. Nililiwanag ko lang, kaya yung ating stand bilang church, we don't accept na ang babae ay pwedeng maging pastor. Dahil dito po sa talatang ito, the address of the Apostle Paul is particularly to male leaders, lalo na sa pangunguna sa church. So pag nakakita kayo ng mga simbahan na babaeng nangunguna, it's a violation, unbiblical, lumalayo sila. Yun ang sinasabi, hindi sila humahantong sa tamang direktiba at direksyon ng pag-uusap sa banal na kasulatan. Dapat mahuwisay siyang mamahala sa sariling pamilya. Sino ba yung namamahala sa pamilya? Hindi ba ang tatay? Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat papaano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung mismong siya ay hindi marunong mag-ayos ng kanyang sariling pamilya. Naiintindihan niyo po ba yung talata sinasabi doon? Kailangan siya ay matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka siya ay maging palalo. Ito yung iniiwasan na isang bagay na napakahalaga sapagkat maraming mga nag-aatubili na agad gusto nila maging tagapanguna sila. Nagiging sarili yung kanilang pangunahing motibo, pang sarili lang, yung kanilang kapakanan ng sarili. So dapat matagal ng mananampalataya upang siya ay hindi maging palalo
at baka siya ay mapahamak gaya nino, sabi ng talata, ng dyablo. Now, bukod dito, kailangan siya rin ay may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mabulog sa bitag ng dyablo. Kamakailan may nagreklamo sa akin o nagsumbong sa akin. Sabi niya, merong isang tao na nagre-request na siya ay ipanalangin at sa katotohanan, ang taong nagre-request ay hindi mananampalataya. Pero andun yung desire. He's looking for someone to appease sa kanyang problema, kalagayan, that there is a need na somebody come and pray for him. Nagkataon na yung kausap niya ay mananampalataya at tinawag niya yung kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, gusto po ng isang kaibigan ko na ipanalangin siya. Alam niyo sagot ng pastor, hindi natin siya ipapanalangin, hindi pa natin siya membro. Kailangan maging membro muna siya bago natin. Sabi ko, ano bang utak meron yung pastor na yun? Isang responsibilidad po ng isang tagapangasiwa at pangalaga, mamumuna. Titignan mo ang lahat ng tao na may pangangailangan. Tawag kasi ng Diyos sa isang lidad na kailangan, inaalaga, paparang hospital. Merong nasa ICU, merong emergency, merong nasa ward, na binabantayan mo bawat pasyente. Kuhanin ko yung word ni Pastor 24/7. Dapat on guard. Na dapat on call ka. Ibig sabihin, hindi on guard, on call. Prepared ka. Kung merong isang kapatid na nangangailangan ng panalangin, kailangang puntahan. Kailan nangangailangan ng isang dalaw o bisitahin. Hindi lang kasi linggo ang pastor na nandito at nagsasalita pagkatapos wala nang pakialaman sa buhay. Me personally, sa katagalan ng aking pangangaral po, hindi lang ito yung kaya minsan napapansin nyo, may mga time na I'm crying, minsan ay hindi ko pinapahalata sa inyo. Kasi naiisip ko talaga yung nagiging kalagayan ng mga tao. Unang pwede kong sabihin sa inyo na patotoo ko, madaming beses na nung ako'y bago pumasok sa ministry, na hinihikayat mag-abroad doon, magtrabaho, ganito, etc. Pero wala sa isip ko. Ang nakikita ko talaga yung pangangailangan ng tao na maibahagi talaga yung mabuting balita sa kanila. Kahit anong sitwasyon, mga panahon na yun, lagi ko iniisip, gagawin akong nurse. Sabi, pwede bang maging missionary nurse? Lagi kong nililink doon sa bagay na yun, yung pag-uusap. Kaya, nung narinig ko yung sinabi ng mama na hindi niya ipapanalangin dahil hindi nila miyembro, parang medyo nasaktan ako doon. Kasi opportunity po yun. Napakalaking opportunity bilang isang mananampalataya. Maging bahagi tayo. Patotoo mo yun eh. Anong klaseng pastor yan? Pastor ka pa naman. Yun yung mga dating mabibigat na kalagayan na dapat hindi na ibabato sa mga tagapanguna ng salita ng Diyos. Mapipintasan ka at mahuhulog ka sa bitag ng dyablo. I think siya nahulog sa bitag ng dyablo. Naging pansarili yung sometimes they call it parang legalism, no? O legalistic point of view. Which the Pastor Vince mentioned it last time na tatlo yung kalagayan ng isang Kristiyano. Yung isa, anti-law, masyadong extreme na Kristiyano sila pero sinusuway nila yung batas. Sa kabilang banda, mananampalataya pero sinisikil naman nila yung batas. Parang nagagawa sila ng sarili nilang batas na wala naman sa salita ng Diyos. Ang hubog na gustong makita ng Diyos sa atin, yun nasa gitna tayo, righteous Christian. We should not be an extreme or legalistic or conservative type na mananampalataya na kadalasan ay naiipit, hindi ka lumalago dahil both sides merong malaking problema. Yung pagiging legalistic, hindi ka lalago doon dahil lagi kang mamimintas, magja-judge ka na magja-judge ng mga tao. Yun naman extreme, abusado naman. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa dahil pakialam ko dyan dahil ang alam mo ay ligtas ka at mapupunta ka sa langit pagka namatay ka. Those two edges are wala sa hulog, hindi sila tama. Ang pinag-uusapan dito upang maging tama ang iyong adhikain sa pangangasiwa o pamumuno,
ipamuhay mo yung mga bagay na binabanggit po dito sa talatang ito. Basahin natin yung 8 talata. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang at tapat mangusap. Hindi lasenggo. Hindi lasenggo. Hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat na mananampalataya. Malinis ang budhi. Parang nag-iisip si Brother Manny, ako ba yun? Parang may question mark ako nakikita sa inyo. Gayun din naman, ito na, ang mga babaeng tagapaglingkod. So, meron din kayo rito. Pero hindi dun sa bahagi ng unang pag-uusap. Dapat ay maging kagalang-galang din. Tapos, hindi chismosa, mapagtimpi, at dapat matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Okay, verse 13. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya sa Panginoon. Ito po mga talatang ito ay bahagi na ginagamit madalas sa characters or katangian ng isang nag-aahangad o praying for becoming leaders in the future. Meron po tayong cross-reference dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 9. Ganon din po yung pagkabanggit dito ni Apostol Pablo. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat mong ayusin, upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia at sa bawat bayan. Ayon sa iniutos ko sa iyo, sabi ni Apostol Pablo, talata 6, pumili ka ng mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, at ang mga anak dapat ay mananampalataya. Ang mga anak ay dapat mananampalataya. Hindi magugulo. Hindi matitigas ang mga ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa. Hindi siya dapat mayabang, hindi siya magagalitin, inulit na naman, hindi siya lasenggo, hindi siya mapusok, sakim, bukas sa tahanan ng mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil ng sarili. Importante rin po yung talatang 9. Kailangang matatag siyang nananalig sa tunay na aral na kanyang natututunan. Upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang mga kamalian na sumasalungat dito. Kasi the Bible should be the basis for things na dapat nating ipakita bilang isang tagapanguna sa simbahan. Mahirap ho ba? Mabigat ba ang mga requirements? Lahat ng ito ay ibibigay ng Panginoon sa atin dahil alam niya na kaya nating gawin ito. Hindi niya ito ilalagay kung hindi kaya ito gawin ng mga tao. And the reason bakit ayaw ito kapitan ng mga tao is meron siyang naka-reserve siguro ibang bagay na gusto niya pang gawin sa buhay. Hindi talaga siya kumpleto pa sumusuko sa Panginoon. Kapag gano'n ang kalagayan ng isang tao, hindi niya maaabot ang pagiging akmang-akbang liderato ng isang simbahan. Gusto ba nating papurihan ng Panginoon? I-claim natin itong area na ito. If we really want to grasp yung opportunity to give glory to God, dapat abutin natin na tayo lumago. Hindi lang tayo dapat maging laging estudyante. Dapat pumunta tayo sa punto sa tayo mismo ay maging tagapagturo dito, tagapangaral ng salita ng Diyos, tagapangasiwa, tagapangalaga, and everything. Maging bahagi tayo ng ministeryo ng Panginoon. Now, another reminder that the church leader must watch out also pagdating sa ating spiritual walk. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Let's start with verse 6. Unang Timoteo 4
Talatang 6 hanggang 16. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw dapat ay maging mabuting lingkod ng ating Panginoong Hesus. Maipakita mong pinalakas ka ng turo tungkol sa iyong pananampalataya at sa mabubuting aral na iyong sinusunod. Paano ka ba magiging mabuting mananampalataya? Sundin mo yung aral na iyong pinag-aaralan, na iyong natutunan. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Maraming mga tao mahilig sa alamat. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Verse 8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay may mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Bakit? Sapagkat ito ay pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Now, walang masama kung kayo nagpapalakas ng katawan. Mga Herbal Life Group dito. Ayan. Yun, no? Bago. Nagsusumba, dapat si Pao magsumumba eh. Kasama sa gym, basketball, exercise, katawan, pinalalakas. Napakagandang bagay po noon. Pero ang sabi ng Biblia, mas mahalaga na ang pinalalakas ay ang espiritual na katawan. Kasi ang resulta nito ay hindi lang para sa ngayon, kundi maging sa habang buhay, sa mga buhay na darating. May pakinabang doon. Yung pagpapalakas natin ng katawan ngayon at maging health conscious tayo sa ating katawan, hanggang dito lang yun sa lupa. But I'm not saying na mali yun. Kailangan yun. Kung gusto niyo pang tumagal ang buhay para makapaglingkod sa Diyos, ingatan yung katawan. Dito ko gagamitin na yung katawan ay templo ng Diyos na hindi iniingatan ng karamihang mga tao. Sinasayang, winawasa, kung ano-ano mga inilalagay, kung ano-ano ang mga pinagkakaabalahan na wala namang koneksyon upang mapuri ang Panginoon. Mga kabataan, pagka uutusan mo sumama sa pag-evangelize talagang, they don't have time. Pero paghahanap nitong Pokemon na yan, yung bago ngayon, Allah. Hindi ko alam, ba't sa US ay click na click itong games na ito. Sabi nga nung isang nag-comment, bakit hindi si Christ ang hinahanap nila? Bakit itong hinahanap nila? Anong meron dito? Bakit ganun kakaiba ang dating? This is a lie. Ito ay isang gamit pa rin ng diablo, kaaway, upang ilayo ang tao sa tunay na kahulugan ng buhay. Sana ginagamit natin minsan yung ating lakas sa pag-share ng Biblia. Matagal ko. Sa bahay po namin, may kwento ko lang. Lagi kaming naiiwan, no, si Pao, kasi si Baby Maga, nandun na yan sa palengke. Normally sa gabi yung aming labas naman, siya namang dating niya. Lagi kong hinikay, yung mga kaklase mo. Nakausap mo na ba? Ang buhay nila kasi mga pariwara eh. Ganun siya magsalita. Bayaan mo na sila. Hindi, responsibilidad mo yan kasi kaklase mo yan, kaibigan mo yan, dapat may bahagi yung salita ng Diyos. Alangan namang natutuwa ka ba na ikaw lang ang ligtas, yung mga kaibigan mo ay hindi. Now, it's a good thing na ikaw ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Pero dapat karapatan pa rin natin bilang bahagi ng kanyang katawan na ibahagi ang salita ng Diyos. Maski si Baby, sinasabihan ko rin yung kanyang mga nagtitinda doon, na-sharean mo na ba? Ayaw niya na mag-share. Nagiging pastore siya doon sa palengke. Pagsusumikap sapagkat ito'y may pangako na buhay na ating kakapakinabang sa pangkakataong ito. Sa verse 11 po, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Bata pa kasi si Timoteo dito sa pagkakataon na ito. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mananampalataya. Ang iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, malinis na pamumuhay. Habang wala ako riyan, iukol mo, gusto kong gamitin natin to, ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan.
sa harap ng mga tao, sa pangangaral, at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo. Nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo sa iyong ulo ang pinuno ng mga iglesia, ang kanilang mga kamay, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan, ito na naman, uli ng panahon upang makita ng lahat na ikaw ay lumalago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang ikaw ay maligtas, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ganun na naman, parang ang bigat ng responsibilidad na inaatang sa atin ng Panginoon. Pero kung iisipin natin, hindi naman ito mahirap kung nais lang nating sundin. Meron namang step by step at saka protocol na ibabahagi ang Diyos upang ito ay ating makuha, makamtan, makamit itong bagay na ito. Walang hadlang para ang isang Kristiyano ay hindi lumago. Lahat ng paraan ginawa ng Panginoon upang maabot natin yung puntos na tayo mismo, balang araw, o yung tinatawag yung sa tamang panahon, maging biblical, spiritual, mature church leaders. Sa ngayon, kasi kami hindi naman talaga magtatagal sa daigdig, lalo sa edad namin. Ilan na lang yung titira sa buhay namin. And then finally, this is a challenge sa bawat sa atin, lalo na sa mga kabataan, sa inyo. I am praying na sana nga ang lahat ay maging leaders dito sa atin sa Life Church, hindi lang dito sa Kainta. Makakuha tayo talaga ng sitwasyon na tayo, gawin nating bahagi ng ating adhikain. Abot din natin na ipag-pray natin na maging liderato tayo sa simbahan. Another serious reminder that the church leader is to be openly rebuked if he falls into kasalanan o sin. 1 Timothy 5:20, pagsabihan mo sa harap ng lahat ng sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. May karapatan din tayo to rebuke others, lalo na kung nakikita natin ng ating kapatid ay talamak yung ginagawang kasamaan at hindi nakakatulong sa kanyang buhay. We do have that right. Lalo na kung ikaw ay namumuhay ng maayos, pwede mong sabihan ang isang kapatid na matakot at itigil ang paggawa ng kasamaan. Nung tinitignan natin itong talatang ito, maraming bagay si Apostol Pablo na inilalagay bilang pagpapahalaga sa liderato o pamumuno ng simbahan o ng iglesia, especially biblical church. Now, baka nagtataka kayo, bakit natin pinag-uusapan yung tungkol sa pamumuno? Bakit yun ang ating bungad ng pag-uusap ngayong umaga? Now, it is because that this is the exact issue that the Apostle Paul is addressing. Dito kasi nakatuon yung pangalawang major section ng kabanata ng unang Thessalonica. Nasa chapter 2 na tayo. If you are in, nasa chapter 2 na po tayo ng ating pag-uusap. And alam natin sa previous section na si Apostle Paul, binuksan niya yung sulat at binanggit sa mga taga-Thessalonica yung first 10 verses. Pagbabanggit ni Apostol Pablo ng tungkol sa kanyang kaligayahan na naramdaman patungkol po sa mga mananampalataya doon sapagkat ang mga mananampalataya doon sa bahagi ng Thessalonica ay tunay na nagsipaglago sa kanilang pananalig at pagkapit sa pananampalataya sa Panginoon. Samantalang dito po sa ikalawang bahagi, parang meron tinatawag na contrast effect itong pag-aaral natin yan. Alam niyo ba yung salitang tone? Sa literal kasi parang pakiramdam nung sitwasyon ng pangyayari. Sa una, parang positibo yung tono nung aklat kasi kasayahan, joy, laging binabanggit ni Paul. Thank you, thanksgiving doon sa mga taga-Thessalonica. Pagdating dito, nagbago po yung senaryo dito sa chapter 2 ng tone ng pag-uusap. Dito, meron tinatawag na polemic. Okay? What is that word? Polemic na yan. It sounds like parang
depends doon sa pagsasalita ni Apostol Pablo o pagbibigay ng kanyang mensahe sa mga taong magbabasa ng susunod na kabanata. Somehow, and in some way, not known to us, the church in Thessalonica, may mga nagkakalat ng kontrobersyal na si Apostol Pablo daw ay sinungaling. May mga umaatake sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang integridad, na siya daw ay hindi sincero sa kanyang ginagawang pagmiministeryo doon sa bayan ng Thessalonica. Basahin po natin yung talata uli na ating pag-uusapan para mas maiset natin yung focus ng ating pag-aaral. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam, 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. Kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Sinimulan ito ng salitang for sa English at sa Tagalog ay na hindi. Iba-ibang pagka-translate sa Tagalog, no? Bakit ginamit yung salitang for sa English? Ito ay marker na idinuduktong yung buong chapter 1 papunta di, ano bang tawag natin sa conjunctions? Okay, tama ba ako? Conjunction, connect. It connects chapter 1 from chapter 2. Na may mga special reference kasi na dapat makita rin natin sa 1 Thessalonians 1:5 before. Yung entrada ng Apostol Pablo kasama yung kanyang mga naging kabalikat sa pagmiministeryo sa Thessalonica na dinidiscuss dito. Tinutukoy niya yung detalye ng chapter 1 papunta sa chapter 2. Ano ba yung binabanggit? Na ang mga tao sa Thessalonica ay men or mga taong may mga convictions. Kung ang mga tao sa Thessalonica ay may mga conviction, dito sa susunod na pangalawang bahagi, meron pa rin reality yung bagay na yun. Tuloy po natin. You yourselves know, ito ay isang appeal muli sa pag-uusap, pinapakita po, malakas ang pagsasabi na po sa Pablo, panatag siya na itong mga taga-Thessalonica, alam nila yung kanilang sarili. Ito ay mga taong matured, mga malalago sa pananampalataya. Meron siyang assurance doon. Bigay siya ng ministry doon, tinulungan siya ng Diyos upang ang mga tao doon ay mapaglingkuran, at natuto ang mga taga-Thessalonica, hindi sila naging matigas ang ulo. Sumunod sila sa salita ng Diyos, naging malago sila sa pananampalataya. Kaya nung sumusulat si Apostol Pablo sa kanila, malaki ang kanyang pagiging panatag na yung binabanggit niyang, alam nyo to, talagang alam ng mga taga-Thessalonica kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil dun sa unang bahagi, di ba? Binigyan tayo ng emphasis sa pag-aaral ni Apostol Pablo na meron silang conviction. Now, kung babalikan natin, saan nakuha yung conviction? Anong pinag-ugutan nun? Kailang pagsunod. Bakit sila sumunod? Ano rin ang pinag-ugutan nun? Tuloy-tuloy lang naman yun. Nakalimutan nyo na. Dahil sa kanilang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asang nakita sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng taong walang conviction? Siguro naman. Kabaliktaran ng taong may conviction. Dito sa bahaging ito, pinaparinig ito doon sa mga intruders, sa mga detractors ni Paul, na talagang merong saysay yung kanyang pagbunda. Again, it's another appeal kung ano yung fact na ang mga taga-Thessalonians believer ay totoo sa kanilang natanggap at si Pablo rin ay totoo sa kanyang mensahe papunta doon sa mataong babasa ng aklat. Yung coming to you, yung pagpunta doon ng Apostol Pablo, reference ito doon sa Acts chapter 17. Kung babalikan po natin, na kasama niya rito sa kanyang ministry, si Timothy and Silas. And realizing yung situations nila doon,
meron silang naging problema na pinapatungkulan sa pag-uusap na problemang pinapatungkulan sa aklat ngayon. At ano yun? Yun na nga po. Yung si Pablo ay kinakalaban o inaatake. At natutunan po ni Apostol Pablo kay Timoteo na yung problemang nag-i-exist ngayon sa church ng pag-uusap nila ay hindi yung binabanggit na problema sa leaders ng mga church noon. And some are promoting the idea that Paul and his companion ay hindi rin daw pumunta sa Thessalonica. Ang tawag natin doon ay ano ba Tagalog nun? Mga loloko o mga naninira. Hindi naman competitors, kundi tawag ni Pastor Bin, detractors. Sinisiraan talaga si Apostol Pablo. Ayaw nila na ang gawain na ipinagkaloob sa ng Panginoong Jesus, ng Diyos kay Apostol Pablo ay kumalat. Bakit kaya maayos ang trabaho ni Apostol Pablo pagkatapos meron pa ring mga walang magawa, mga pasaway na nagpo-promote ng mga dangerous idea sa ministry? Bakit meron ganong mga tao? Hindi naman tayo lalayo kasi sa atin din meron ganon, di ba? May nagkakalat ng mga kung ano-anong mensahe at chismis na hindi naman talaga totoo. Ang dahilan siguro dito is unang-una selos. Inggit. At pinakamalalim, evil intention. Guided by evil. And one thing for sure, it is never a good thing to say this about the Apostle Paul and his ministry. Masama ang isip. Ano kayang nasa isip nila? Bakit gusto nilang siraan si Apostol Pablo? Alam niyo ba, na sigurado tayo na si Apostol Pablo ang dapat na mamulo sapagkat siya ay tinawag sa Greece sa Acts 16. Pero, siyempre, kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay tinawag, hindi pa rin lumalubay ang kaaway na siya ay inaatake. Aside siguro from the evil intention of the detractors o yung mga naging kalaban ni Apostol Pablo, kaya sabi ko, yung tema, yung sulat dito, yung tone ay parang polemic kasi nga, parang nagdidepensa si Apostol Pablo na hindi kami pumunta dyan ng walang kabuluhan. Ang pagpunta namin ay merong kabuluhan. Alam nyo yan, sabi niya sa Thessalon. Alam nyo yan, hindi kami pumunta dyan ng walang saysay. Nagkaroon talaga ng pribileho kayo na kayo matuto ng salita ng Diyos, kayo nagsipaglago sa pananampalataya. Kaya wag niyong paniwalaan kung ano man yung mga kumakalat na balita. Maari rin siguro na dahil sa inggit kung paano mangaral si Apostol Pablo. Very bold ang kanyang approach. Meron siyang passion sa ministry. And possibly it was because those who attacked the Apostle Paul wanted to discredit the Apostle Paul. At pangalawa, mabigat na dahilan, they are assuming, itong mga detractors, na gusto nila sila ang uupo. Sila ang mamumuno. Ito yung dahilan. Kapag merong ganong umaatake sa isang totoong mananampalataya at totoong lumalagong mananampalataya at totoong tinawag ng Diyos para manguna, pagkatapos merong aatake, yung mga umaatake doon, gusto nila sila ang pwesto. Hindi naman sila nanalo sa Diyos. Sapagkat si Apostol Pablo, ang totoong nakapwesto doon sa kalagayang yon. Si evil talaga, yung kanilang motibo, pang sarili. Nananatili po yung katotohanan, yung biblical ministry, biblical leaderships, affirm katotohanan sa buhay ni Apostol Pablo. At ito yung kanyang ginawa dito sa bahaging ito
ng talatang ito sa unang bahagi na ang mga taga-Thessalonica, ang mga mananampalataya sa Thessalonica na nangangailangan ng tulong ni Apostol Pablo, nakita ng mga detractor sa buhay nila na si Pablo ang totoong dapat nilang sinusunod. At yung mga false issues regarding na binabato doon sa kanila sinisira ay mga bagay na hindi katotohanan. Kasi kung tatanggapin ng mga taga-Thessalonians na sinasabi ni Paul ay mali, ibig sabihin, mali rin yung affirmations na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. So the question is this. Sabi niyang banal na kasulatan, nagtatanong si Apostol Pablo, at sa isip ko rin, ito rin po yung pumapasok sa isip ko, no? Paano magiging effective ang isang spiritual leaders? Yan ang una kong tanong. Pangalawa, how can spiritual leaders be successful spiritually sa buhay nila? How can they have a genuine and lasting impact sa ministry? Meron bang genuine na path for spiritual effectiveness for the leaders that God has identified in His church? What are the ingredients that made for effective spiritual leadership? At anong itsura ng isang biblical leaders? Let me give you 3 biblical ingredients. I will call it 3 biblical ingredient possessions of a true biblical church leaders. Meron kayong outline, and if you want to note them, mas mabuti po para meron kayong palatandaan. And bago natin banggitin yung ingredients na yan, let me share to you, notice po natin na these principles of leaderships is always related to the Apostle Paul's view of God. Godly itong kanyang puntos. Hindi ito galing kay Paul din. They always related to Paul's view of God. So, biblical church leaders possess, number 1, passion for proclaiming the gospel. Number 2, integrity in proclaiming the gospel. And then number 3, commitment to proclaiming the gospel. Passion for proclaiming the gospel, integrity in proclaiming the gospel, and commitment to proclaiming the gospel. Ito yung outline na pinagkaloob sa atin ni Pastor Vince. Sa akin po, parang 7 yung nakita ko eh. Accuracy, humility, integrity, dedication, and motivation. Anyway, sundin po natin ang ating church flow ng ating outline. Let's start with number 1. Passion for proclaiming the gospel. Verse 2. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God. Alam niyong hinama kami't ininsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na maipahayag namin sa inyo ang magandang balita. Kapag ang salita po sa Biblia ay nagsisimula po sa salitang but, ito po ay another emphatic conjunctions at merong contrast na binabanggit. Laging ganun yung pag-aaral na ito. Ano yung contrast dito? We had already suffered at saka yung shamefully treatment dito. Sa Philippi po kasi, merong nangyari doon. Ang reference natin is Acts chapter 16. Nagre-remind dito si Paul sa Thessalonians, sa mga taga-Thessalonica, nung kasama niya si Silas at si Timothy, na sila ay binaboy ng mga tao doon. They were persecuted when they were at the Philippi. Tignan po natin sa 16 ng Gawa, Aklat ng Gawa, Kabanata 16, talata pong 22 hanggang 24. Sabi po sa verse 22, sinunggaban sila ng mga tao, okay? Pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Grabe, ano? Pagkatapos sampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilungguan
at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Sa English, yung salita ay stacks. Now, ano ba yung stacks na yan? Sa panahon natin ngayon, pwede nating sabihing posas o yung nilalagay sa kamay. Kaya lang, iba to. Iba tong posas na ginamit ng mga panahon na yon. Sa panahon natin ngayon, yung posas, pag nilagay sa kamay mo, pwede ka pa rin kumilos, pwede kang gumalaw. Pero yung posas na yon, sa paa, hindi ka pwedeng gumalaw. Kung paano ka nakatayo, ganun lang siya, fix. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang dako. At habang nakalagay yon, grabe yung kanilang parusang dinanas sa mga tao. Bakit sila pinarusaan? Dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Nakita niyo yung passion ni Apostol Pablo. Yung iba dyan, baka hindi na magtutuloy sa pangangaral dahil sa hirap na daranasin ng kanilang physical na pangangatawan. Pero they keep on. They move on. Nagpatuloy sila. We call it boldness. Lakas ng kanilang loob. Tatag. Wala silang tinitig ng ibang bagay upang sila'y sumunod kundi ang Panginoong Hesus. Gagawin namin to para sa Panginoong Hesus. Masaktan man kami, mabugbog man kami, mahagupit man kami, we will continue doing this for the glory of God. They don't even think of another method para hindi sila mahuli. They still come up with the same thing. From the very beginning, nangaral ang Apostol Pablo hanggang sa kamatayan niya, isa lang kanyang approach ng pagtuturo. Pagsasabi ng katotohanan sa mga tao tungkol sa Panginoong Hesus. Tungkol sa kamatayan, tungkol sa pagkabuhay na maguli, tungkol sa kapanganakan, at tungkol sa pagbabalik na muli ng Panginoong Hesus. Alam niyo ang problema sa bayan ng Thessalonica, di ba? Grabe at napakataas ng paniniwala ng mga tao noon sa mga idolo. At kapag meron silang naiirig na ibang turo, gagalit sila. Pati yung mga nagninegosyo ng gumagawa ng idolo. Nung kinukwento yan ni Pastor Vince, naalala ko yung Bible study sa Nabotas kasi yan yung numero 1 kalaban namin, yung we call it zombies, by the way. Hindi naman alam yun. Yung Nazareno na may uka yung muka, di ba? Kaya katuwaan ng mga bata ay zombies daw yun kasi nga may uka. 2:00 pa lang, nandun na yung nagda-drums, nandun na yung mga nakatapak, nakakulay maroon na t-shirts, at napakaraming sumusunod doon. Kapag yun ay kinalaban mo, patay ka doon. At sinabi mo ang totoo. Pagkakaisahan ka ng mga yan. Ang paniwala kasi nila, yun ang totoo eh. Pero with these things na natutunan ko po sa Panginoon, ay sinabi ko rin yung totoo. Nung nagba-Bible study kami, kaya nabubuksan yung isip ng mga tao doon, natatanggap nila na ito yung katotohanan. Siguro, kukwento ko na rin sa inyo yung sinabi ni Ami, no? Si Sister Ami yung dito sa harap. Nung siya ay bago-bago pa lang, dumadalaw siya sa tatay niya. Nakikita yung tatay niya na nagsasabit ng sampagita doon sa mga idolo sa bahay nila. And lately, iba na siya magsalita ngayon, si Sister Ami. Kaya lang sabi ko, mag-ingat ka kasi baka iba maging tingin sa'yo ng tao. Kasi ganito siya magsalita, Tay, bakit sinasabitan mo ng sampagita yan? Mga demonyo yan. Dinidiretso niya. Nang tawag sa mga idolo ay demonyo. Ang sama ng tingin sa kanya ng tatay niya dahil biro mo tawaging diretso, demonyo yung mga idolo. Pero alam niyo nangyari, nakuha at yung tatay at nanay mismo, tinapon nila yung mga idolo sa basurahan dahil sa paniniwala nila sa buhay ni Amit sa pananampalataya. So, naglilink yung boldness na sinasabi. Kung talagang katanganan mo yung salita ng Diyos at paniniwalaan mo yung Diyos na sabi natin hindi nakikita pero totoo, tatakwil mo yung mga nakikita na hindi naman talaga totoo. Pananalig. Kasama yung tapang sa boldness. Kasama yung pagiging panatag sa buhay ng isang mananampalataya. Shamefully treated, sabi doon, we have been shamefully treated. This refers to the gross indignities that was placed upon them because of what was done to them in terms of physical abuse.
lahat ng klase ng bitter cruelty natanggap nila Apostle Pablo, humiliation, kahihiyan, and they are deeply conscious sa kanilang social status as a Roman citizen. Sabi po sa verse 37, doon pa rin sa Acts 16, subalit sinabi ni Pablo, tapang, tignan nyo. Sinabi niya sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Gayong kami, mga mamamayang Romano, anong klaseng, parang ganun, lumalaban siya, anong klaseng patakaran yan? At ngayon, palihim sila na kami palalayain. Hindi yan pwede, sabi ni Apostol Pablo. Pumarito sila at sila magpalaya sa amin. Sipin niyo maigi, kung kayo nabubuhay sa panahon na yon, makakapagsalita kaya kayo ng ganun katindi na kagaya ng kay Apostol Pablo. Mali ba na lang kung talagang nasa isip ninyo at presensya nyo at natutunan nyo ang pagiging malago ng mananampalataya. Structure kasi ng isang liderato dapat ganun eh. Para yung membro susunod din sa kanyang kalagayan. Yung minsan sa atin, ipis lang natatakot. Ipis lang yun. Pagka nag-solo sa bahay, minsan natatakot din. Hindi kayang manangan sa pangako ng Diyos. Pagka tumahol na yung aso, sasabi din, Daddy, ay si Ina pala yun. Baka may nakikita multo. Ano may nakikita multo? Palaka, sabi ni Pao, palaka. Totoo nga, palaka. Palakatok doon sa bahay. Let me straighten up this thing. Dapat maging matapang po tayo sa pagharap sa mga ganitong sitwasyon. Kung kailangan talaga na iharap natin yung pananampalataya natin. Never compromise. You have to go directly straight. Kristiyano po ako, ito yung pinaniniwalaan namin. Hindi po kami naniniwala dyan. Kahit na anong gawin nyo sa amin. Kasi there will come a time, di ba, sa pag-aaral natin sa tribulation, lahat ng tao sasambahin dun sa maling Diyos. At yung hindi sasamba, papatayin. Takot na takot ng mga tao doon sa bagay na yun. Pag sinabing papatayin, ayaw na. Kung napapanood niyo yung mga recent video ng ISIS, sobrang bigat na magiging pakiramdam mo dahil parang ginawang manok yung mga tao na nagkiklaim ng mga Kristiyano. Kung patayin, isa-isa. Akala kasi nila, that's the end eh. Parang sila yung nanalo. Pero in reality, Christ will always be victorious. We will still awaken someday. Mabubuhay tayo maguli. Ang malupit nun, mabubuhay din sila maguli, pero hindi sa lupon at company ng Panginoon. Shamefully treated. At yan ay alam na alam. Ginamit na naman po yung as you know. As you know, we had boldness in our... Saan kumukuha si Pablo ng kanyang lakas ng loob? Saan siya kumukuha ng tapang? We had boldness in our God, sa Diyos. Nung siya ba ay pinarusahan, nung siya ba ay hinagupit, nung siya ba ay let's try to imagine this, no? Yung pananampalataya ginagawa ng Apostol Pablo mga panahon na yon. Traveling from Thessalonica to Philippi, it's approximately mga 160 kilometers. Mag-iisip sila siguro na nabugbog kami sa Pilipos, dapat sa Thessalonians, iba na yung style ng ating pangaral kasi baka bugbugin na naman tayo doon. Hindi nila inisip yon. Nanatili sila kung anong ginagawa nila sa Pilipos. Ganun din. Tingnan nyo, yung bang Pilipos nag-grow? Yes. Super. Yung Thessalonians, nag-grow din. Kasi the same management ang ginawa ni Apostol Pablo. Nung nakakulong si Apostol Pablo, ito yung mga church na tumutulong sa kanya nung siya ay hinuli. Philippians. At maraming mga kasamahan doon sa kulungan na naging Kristiyano dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo. Gospel presentations. Maliwanag na gospel presentations. So, hindi na kailangan sa panahon natin, pabago-bago ng method ang ang iglesia para lang makakuha ng
mananalig sa Diyos. The latest is, medyo natawa ko ng konti, ano? Konti lang. Nakita ko ng bagong libro ni Rick Warren. Ang title ay Daniel. Parang sa tingin ko ay, nag-explore. Old Testament book naman ngayon, Daniel. Pero sa ilalim, nakalagay doon, healthy living. Parang naging health book, hindi naging, ano yun, Brother Manny, bad hermeneutics. Tungkol sa pamumuhay na healthy living yung aklat, hindi talaga, hindi spiritually health ang pag-uusap. Nagbago siya ng approach sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagtuturo. Meron siya sigurong tinatakasan o iniiwasan na, anyway, from the time naman, pabago-bago naman talaga ang karamihan sa mga evangelicals ngayon ng kanilang method ng pagtuturo. Hindi sila lumalalim sa pag-aaral ng Biblia o salita ng Diyos. Sabi ko kanina, nakita natin, the Apostle Paul did not compromise their ministry. They did not take the easy path. They always blink dun sa tama at kung papaano sila inuutusan ng Diyos. Gayun din po sana tayo. Dapat marami tayong ipon na, ano nga ba yung sinabi mong salita kanina? Marubdob na damdamin, yung passion. Marubdob na damdamin. Ibig sabihin, pinagsama-sama mo yung pagnanais mo, paglilingkod sa Diyos, kagustuhan mo, kalooban mo, na sundin ang kanyang kalooban sa buhay natin. Maraming conflict, pero kailangan nating masunod pa rin ang Panginoon. And this is the reason why the Apostle Paul were very passionate, because they get it from God. The courage that they have, the confidence that they receive, it comes from God. God was the total source of their life and ministry. Walang puner ang pagko-compromise. Patuloy lang binahagi yung gospel of God, and it's the only message that will save our soul from eternal judgment. Sa panahon na yon, none of the pagan messages has life-giving power dahil lahat ng yun ay false, lahat ng yun ay against God's principle, against the Bible. But what the Apostle Paul had in mind, yung kanilang passion sa pagtuturo ng salita ng Diyos, na buhay, natuto, lumago ang mananampalataya. Ibig sabihin, bago si Timothy, bago si Titus, meron silang leader na nakita. Nasa kanya lahat yung katangian na binanggit ni Timothy. Nasa kanya yung katangian. Yung pag-uusap dito, yung si Pablo ay walang asawa. No? Pag-uusap yan. Pero halos lahat ng katangian na hinihingi ng Panginoon sa isang namumuno ay na kay Apostol Pablo. At di tayo magtataka kung gaano kaunlad ang kanyang buhay spiritual. Sapagkat lahat ng kanyang adhikain, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang sinunod, pawang nanggaling po sa salita ng Panginoon. Wala siyang na-miss kahit na isang tuldok, talagang sinunod ni Apostol Pablo. Pinamuhay ni Apostol Pablo ang kanyang buong paglilingkod upang papurihan ang Diyos Ama. Di po ba mas maganda kung makita natin na ang mga church leaders din sa atin ay katulad ni Apostle Pablo na very passionate din sa gospel, lalo na in proclaiming, di po ba? At ito nakikita ko sa mga nakakasama ko sa inyo sa pagba-Bible study. Halos sa majority sa inyo talagang gusto nyong maging tagapagturo at ma-share ang salita ng Diyos ng tumpak. Bakit natin ito pinag-uusapan? Naniniwala kasi ako na ang bawat isa sa inyo, there will come a time sa ayaw at sa gusto nyo magiging one day church leader kayo sa pagtawag ng Panginoon. And the critical thing to think about here is the real ministry for the Lord na kailangang pag-aralan yung certain kind of attitudes or perspective in dealing with God's Word or God's missions or God's ministry. Why? Because leadership in the church
dapat ay hindi timid rather than courageous. Yung iba kasi ayaw, baka natatakot o naduduwag o nag-aalinlangan. Bagamat iilan at umuunti na sa panahon natin ang bilang ng mga ganitong mga namumuno, hindi pa rin tayo dapat mawala ng pag-asa. Patuloy pa rin tayong manalangin na kahit papaano'y alam ko'y may natitira pa rin mga tunay na kagaya ng Apostol Pablo. Tulad ng Apostol Pablo na nagmamahal sa ating Panginoon. At ang tinutukoy natin, syempre, mga mananampalataya na ang tanging hangarin ay sundin at makapaglingkod sa Panginoon at hindi nakatuon sa pansariling kapakinabangan o pagpapayaman lang sa tungkulin. Maraming mga liderato ngayon, talagang yumayaman sila financially dahil sa pagtuturo nila. But the church ay nagiging mahirap spiritually. So, let's all follow the example of the Apostle Paul and have a passion for preaching the gospel, because isa ito sa descriptions na binabanggit sa mga talatang ito kung sino ang biblical, spiritual, effective leader. Ano yon? He has a passion for proclaiming the gospel. Tutuloy natin yung dalawa sa susunod. Actually, tatlo to no? Passion, integrity, and commitment to proclaiming the gospel. Sabi ko kanina, marami akong nasilip dito sa pag-aaral na ito, pero tatlo lang yung binahagi ni Pastor Bin sa atin. Nakita ko yung accuracy, nakita ko yung humility, integrity, dedication, motivation, pero pag sasama-samahin natin lahat ito sa outline na senior sa atin ng ating mabuting katuwang sa ministeryo na I would say blessing para sa atin, yung pagkakasama sa atin ni Pastor Vince. Tayo po ay manalangin. Sa ilang sandali po ng katahimikan, talungin po natin ang ating sarili ngayong umaga. Handa ba akong maging matapang sa pagsunod at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Handa ba akong maging isang purong sisidlan na may dalisay na mensahe at dalisay na motibong nakatuon lamang sa katotohanan ng Diyos? Handa ba akong hawakan ng tabak ng espiritual na kapangyarihan, ang salita, nang walang halong kompromiso? At ako ba ay susunod sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos? Tanungin po natin ating sarili. Handa rin ba tayong magbantay na maging lubos, na mapagbigay, mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian? Kung oo ang iyong tugon o naging tugon, ang iyong paglilingkod, kapatid, ay mayroong kabuluhan. Kaya ng ating pinag-usapan, ang pagparito ni Apostol Pablo ay isang bagay na mayroong kabuluhan. Makabuluhan ang kanyang naging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Aming Ama, pagtibayin niyo po ang mga bagay na aming natutunan sa aming mga puso ngayong umaga, O Diyos. Thank you, Lord, for this rich hour that we're together in your word this morning. And make us what you want us to be, Lord, sa buhay po namin. Panalangin ko, O Diyos, I pray na kami po ay inyong tulungan, Panginoon, na maging kagaya ng buhay ni Apostol Pablo. Apuspos kami, Panginoon, ng katapangan sa pangangaral ng iyong salita. Pigilan mo kami, Panginoon, kapag kami nanghihina. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maitaas kapag kami nanghihina po sa aming paglilingkod na ginagawa sa inyo. Kayo po magdisiplina sa amin, Panginoon. Kayo ang magpalakas sa amin. Kayo rin po ang
humila sa puso namin, Panginoon, sa isip namin kung kami man ay nawawala ng oras sa pagpapahalaga sa iyong salita. Panginoong Diyos, tinataas ko po ngayon ang pamilya ni Pastor Green doon sa Amerika, Panginoon, sa 2 linggong kanilang itigil doon sa dako ngayon, Panginoon, gabayan mo po sila. Alam namin na ministry rin ang kanilang pinuntaron, maging bahagi sila ng pagre-report nila, Panginoon, tungkol sa gawain na kanilang dinudlog dito po sa aming bansa. O Diyos, lahat ng pagpapala na kanilang pangangailangan, amin pong sinsamo sa iyong paanan, Panginoong Diyos, kayo po ang magkaloob nito sa kanila. Maging sa amin din po rito, Panginoon, patuloy niyo po kaming looban, Lord, ng iyong karunungan, yung aming mga kapatid na wala rito, at patuloy naming iniimbitahan, Panginoon, maging bahagi po ng pagsamba tuwing linggo. Panginoong Diyos, sa iyo lamang kami nagtitiwala, tulungan niyo po kami, ang pagpapalakas po sa aming mga kapatid na kami ay nagkakaroon ng pag-aaral ng iyong salita, at sa mga ibang araw, Panginoon, dinadalangin ko rin na hindi sana maging hadlang ang aming pagtatrabaho, ang karamdaman upang ito ay maihinto at hindi makapagbigay ng oras. Dalangin ko, O Diyos, na mas damihan pa namin, dagdagan namin, Panginoon, ang mga pagkakataon na kung saan kami po ay magkaroon ng tunay na pag-aasam sa iyong salita. Kauhawan namin, Panginoon, ang iyong dakilang salita sa buhay namin. Palitan mo ang buhay namin, Panginoon, ang buhay na ikaw ang laging bida, ikaw ang laging nasa itaas, ikaw ang laging nangunguna, at ikaw ang mahalaga, Panginoon. Tanggalin mo po yung aming mga agam-agam. Tanggalin mo, Panginoon, yung aming mga panghihina. Kasama ko rin pong pinapanalangin, Panginoon, ang aming magiging gawain sa Oktubre. O Diyos, sa iyo rin namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Kayo rin, Panginoon, ang alam ko mangunguna rito. Pangasiwaan niyo po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, yung aming gagamitin doon, financially, spiritually, physically, at yung lugar na aming pagdadausan, Panginoon, ng aming camp. And I pray, Lord, na another opportunity is being raised up dito sa camp na to, sapagkat nakita po namin na ang iyong kalooban, kaharian ay patuloy na maipapangaral po dito, Panginoon. Dalangin ko yung magiging panahon sa araw na yon. Dalangin ko yung magiging sasakyan, transportation. Dalangin ko rin, Panginoon, yung aming pangangailangan doon sa pagkain, sa tutulugan at lahat-lahat, Panginoon. I'm also praying for our church sa Cavite at sa Bulacan, Panginoon. Pangunahan nyo rin po. Alam namin na merong konting problema po dito sa Bulacan sa ngayon. Tinataas ko sila ngayon sa iyo, O Diyos. Kayo po ang tumulong sa kanilang puso't isipan kung ano man yung mga bagay na kailang dapat na makita at pagkasunduan, Panginoon, para po sa iyong ikakaluwalhati. Tulungan mo po doon si Pastor Marvin na nangunguna roon, Lord, at dalangin ko rin yung ibang mga kapatiran na maging bahagi sila ng suporta sa gawain po ng Bulacan. Maging kay Pastor Raymond, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Hinihiling ko, Panginoon, na pagtingin mo rin po, Panginoon, at makapag-ministeryo rin siya ng tapat at masigasig, Panginoon, dun sa dakong iyon. Maging ang ginagawa rin naming pag-aaral bilang iyong tagapaglingkod, Panginoon, gabayan nyo rin po kami, panalangin namin ang aming magiging mga pangangailangan. Sa mga oras po at sandali, Panginoon, kung sino man sa amin ngayong umagang may karamdaman at may mga problema, hiniling ko, Lord, na tulungan mo po ang bawat sa amin ngayon. Maging ito man ay emotional na problem, o physical problem, or spiritual problem. We pray, Lord, for your guidance. We pray, Lord, for your wisdom. We ask, Lord, for your presence. Pangunahan niyo po ang buhay ng aming mga kapatid ngayong umaga. Sundin namin at aming hiling na maging kawangis din namin ang gawain na ipinamana sa amin ni Apostol Pablo. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming hiling, tanging hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.